ganito naman ang inyong pagsasaluhan at sabay-sabay kayong magkakapamilya sa pananghalian, ay nako, bakit naman hindi kagaganahan? Hello mga kananay! May bagyo at ang klase ay suspendido. Kaya naman naisipan ko na mag-boodle fight kaming magkakapamilya at the same time magkaroon na rin kami ng bonding dahil minsan-minsan lang mangyari ito. So for today's menu ay gagawa tayo ng seafoods na ating pang boodle fight. Mabuti na nga lang at may nabili tayong alimango at sa Plaridel pa to dinayo ni Ate Gina. Buti na nga lang at nakabili siya kasi ang iniisip ko baka walang nagbiyahe ngayon. Dahil nga may paparating na bagyo. Nasa 1 kilo din tong mga alimango na to at nasa 450 daw ang presyo. At sana ang hiling ko lang ay may laman. Kasi madalas nakakatagpo ako ng walang laman sa loob. At meron na rin tayo dito mga hipon na isasabay din natin sa ating pagluluto. At lalagyan ko rin nga pala ito ng pusit kasama sa seafoods natin. At nagpabili pa rin ako ng 1 kilo pa na tahong para isasama din natin at pamparami sa ating seafood recipe. Nilinisan ko na nga sila isa-isa at hinugasan ding mabuti. Nagpabili din nga pala ako ng isang malaking tilapia at masarap kako to pag pinirito kasama sa boodle fight namin. At sa likod naman namin ay nagpaihaw na rin ako kay ate ng 1 kilong liempo at pinasabay ko na tong mais ilalagay natin sa ating seafood recipe. Wala lang, mema lang, gusto ko lang ihawin this time yung corn imbis na i-boil dun sa isasama natin sa ating seafood recipe. Nagprito din ako ng talong kasi ito yung request ng panganay ko na gusto niya daw may talong sa aming boodle fight kaya for the go ang mami! Naisipan ko rin nga ilagay muna sa freezer itong mga nabili kong alimango kasi kanina parang kumikibot-kibot pa sila. Natatakot naman ako. Baka bigla akong sipitin. Kaya pinasok ko sila doon sa refrigerator. At baka sakali ka akong makatulog, malinisan kong mabuti. At yun na nga, epic failed. At yan na nga, kahit man lang idlip ay hindi nangyari sa kanila kaya wala na akong choice kundi ikawas team ko na lang sila at nang mag-umpisa na ang aming lutuan. At after ilang minutong pag-i-steam ay ayan na nga, hinango ko na at hinati ko na sa gitna. Medyo matataba naman tong nabili kong mga alimango na sa tingin ko ay puro taba, ang hindi ko lang sure ay kung may laman. Sa talyasi nga ay nilagay ko na tong natirang Sprite kanina na pinagbabaran. Ay hindi pala siya pinagbabaran, yun pala yung natira doon sa ginawa nating pambabad. Para sa mga inihaw nating liempo, tama ba? Basta tira yan doon sa sauce ng liempo. Una nating nilagay itong ating pusit. Pinakuluan lamang natin siya ng ilang minuto at iyan lumabas na nga ang kanyang mga tinta. At ito na rin ang dahilan kung bakit ang ating seafood recipe ngayon ay tinawag kong seafood negra dahil sa tinta. At isinunod naman nating ilagay itong ating hipon. Pakukuluan lang din natin siya ng bahagya, hintayin natin siya maging kulay orange. At pag nagkulay orange na nga ay hanguin lang din natin at iset aside. Bali mga half cook lang muna ang gagawin natin sa mga to ha. At sumunod naman nating ilagay yung mga tahong natin. Pabukanin lang natin sila ng bahagya at hanguin at iset aside na rin. From the same kawali nga ay naglagay na rin tayo ng mantika at nilagyan natin ng sibuyas. At sumunod naman ay nilagyan ko ito ng 3/4 na butter. Tunawin lamang natin ang butter kasabay ng pagiging translucent ng ating sibuyas. Nasa 2 medium size nga pala ng sibuyas na pula ang nilagay ko dyan. At sumunod naman ay naglagay ako ng bawang, 2 kalahating ulo ng bawang.
Dahil mas maraming bawang, mas masarap. Imekos-mekos lang natin yan mga insan hanggang sa lumabas ang aroma ng ating mga bawang at sibuyas. Sumunod naman ay naglagay na rin tayo ng oyster sauce. Naglagay din tayo ng ketchup, pampadagdag kulay at magbibigay din to ng matamis na lasa sa ating seafoods. Nilagyan ko rin to ng ginawa kong chili garlic oil para may dagdag din ng kagat ng anghang sa ating kakainin. At naglagay din ako nitong Old Bay seasoning na mabibili mo sa grocery o sa mga online. Kung napapansin nyo ay wala talaga akong exact measurement sa pagluluto ko. Basta gumagamit-gamit lang ako ng mga tansya-tansyameter. Na marahil yung iba ay makaka-relate sa inyo. At nagtaktak rin nga ako ng maraming black pepper dito sa ating lulutuin. At syempre, pag gantong lutuin, ang gusto kong inilalagay ay ang magic granules. Nilagay ko na rin nga pala itong sabaw ng pinagpakuluan na natira ko kanina. At pagkatapos ay una nating inilagay itong ating mga alimango. Syempre, imemekos-mekos para kumapit ang mga pampalasa na inilagay natin. Sumunod naman natin inilagay itong hipon, mekos-mekos din ng konti. At sa bandang huli ay nilagay na natin itong ating mga tahong at itong ating pusit dahil sila yung pinakamalapit ng maluto. Siyempre, walang katapusang paghahalo para kumapit din sa kanila ang mga pampalasa at ang sauce na inilagay natin. Ayan, at luto na ang ating pinangalanan kong seafood negra. At eto nga, pinaayos ko na kay Ate Gina itong aming lamesa na pagdarausan namin ng aming boodle fight. Habang ito namang bata na to ay hindi na makatiis at gustong-gusto ng kumain. Sabi ko pa, Ate Gina, gandahan mo ang pagkakaayos dyan ha. Kailangan yung mukhang katakam-katakam sa ating mga viewers. Hindi pa nga nag-uumpisa at ayan, nauna na itong batang mabait. At munti ko pa ngang makalimutan, maglalaga pa pala ako ng talbos ng kamote. Hay nako, muntik nang nawala sa isip ko. Masarap din kasi yung meron kang ngangat-ngati na dahon-dahon habang nagkakamay ka at isasawsaw mo sa burong kanin, di ba? Nagluto rin nga pala ako ng burong kanin at nagpahiwa ko kay Ate Gina ng ensaladang mangga para sa aming boodle fight. Yun lang, maraming salamat sa inyong panunood. Kainan na!